Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi pa lalabas ng detention facility ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang linaw ni VP Sara sa isang panayam sa The Hague matapos niyang bisitahin ang dating Pangulo. Alamin natin ang detalye kay JP Nunez. Kumalat sa social media kamakailan ang balitang lalabas na ng International Criminal Court Detention Facility si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Base ito sa interpretasyon ng ilan sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nasa London rally. Ngunit ang impormasyong ito, pinabulaanan mismo ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw niya ito sa isang panayam sa The Hague, Netherlands kahapon, July 28 matapos niyang bisitahin ang dating Pangulo. Alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. Sa ngayon, maayos naman anya ang kalagayan ng dating Pangulo. Very good, very happy ang mood ni President Duterte. And binanggit ko sa kanya na bago ako pumasok kanina, merong mga Filipinos. Sabi niya na titigil na daw siya sa pagsasabi na huwag kayo gumastos, huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. Kahit mainit anya sa The Netherlands at sa detention facility ng ICC, ay hindi ito alintana ng kanyang ama. Very siguro comfortable sa init dahil kahapon naka-sweater pa rin siya at sinabihan ko na siya na hindi ko na kaya yung init dito sa kwarto, so kailangan natin buksan yung window. Tapos kanina naka-close na naman yung window, so sabi ko sa kanya walang hangin doon sa loob. Mas gusto niya ang mainit kaysa sa malamig. Samantala sa kaparehong panayam ay sinabi rin niyang kakausapin niyang muli si Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyang nakabilanggo pagbalik niya ng Pilipinas. I will speak to him very soon. Pagbalik ko ng Pilipinas, meron ko mas schedules na pagbisita sa mga politicians and mga individuals na nagsusuporta ng mga politicians na nasa detention. Ngayong araw, mayroon namang Free Duterte Now rally sa harap ng ICC ang mga taga-suporta ni FPRRD at inaasahang lalahukan din ito ng Vice Presidente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ngayon sa House Committee on Health ang pag-aamyenda ng Magna Carta for Public Health Workers. Layo nitong pataasin ang sahod at paramihin ang benepisyo para sa mga manggagawa sa sektor ng kalusugan. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano yung mga problema sa health sector ang natalakay o gustong tugunan ngayon ng mga mambabatas? Aga sahod na mas mababa pa umano sa minimum wage. Maraming mga pasyenteng nakatoka sa iisang nurse at kawalan ng sapat na benepisyo. Ilan yan sa mga nais tugunan sa pagtalakay ng House Committee on Health sa mga panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Magna Carta for Public Workers. Overworked at underpaid, yan ang paglalarawan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino para sa karamihang public health workers, kabilang ang mga regular at contractual, hindi lamang sa mga ospital kundi pati sa mga paaralan, local government units at iba pang government institutions. Kaya naman kasama sa nais maipasa ang pagpapataas ng minimum salary sa 36,000 pesos para sa mga health workers at 50,000 pesos para sa mga entry-level nurse at iba pang
pang allied health professionals. Ang prinsipyo, equal pay for equal work. Pareho namang licensed doctor, licensed nurse, licensed midwife. Bakit iba ang magiging sweldo nila? Diba? Talagang may mali sa sistemang ganon. Kaya bilang pagwawasto, nilagay sa Magna Carta, may equalization. Ang problema, hindi ini-implement or kapos siguro ang pag-implement. Isinusulong din sa pag-amyenda sa Magna Carta for Public Health Workers ang tamang nurse-to-patient ratio, kung saan 8 lamang dapat na pasyente sa bawat health worker sa general ward at isa-isa sa ICU. Malayo ito sa sinasabing kasalukuyang ratio sa ilang pagamutan na umaabot umano sa 60 pasyente ang nakatoka sa iisang nurse. Kabilang sa panukala ang mass hiring, pagdadagdag ng plantilla positions at pagpapalakas ng public health system. Para kay Dr. Giancarlo Torres ng Philippine Nurses Association, suportado ng grupo ang pag-amyenda sa Magna Carta upang maiparamdam sa mga ito ang kahalagahan ng kanilang serbisyo. Tinulugsa rin ang kalagayan ng mga empleyadong nananatiling job order sa kabila ng tagal sa kanilang serbisyo. Meron pa po tayong mga job order na 10 years, 15 years na po silang job order, and ang nakakalungkot po dito, they're receiving I think around 1,000 pesos per day. So that's roughly around 20,000 lang, which is they're doing the job of a regular nurse, for example. And totoo po ito kasi going into the field po, nakaikot po tayo. Panawagan rin ng mga ito ang safe staffing o mas maayos na working conditions para sa lahat ng mga health worker. Aga sa pagtalakay ng House Committee on Health, suportado ang pag-aamyenda sa Magna Carta for Public Health Workers ng Department of Health, PhilHealth at iba pang civil society organizations. Isa rin sa mga naging talking points ay kung mayroon bang budget na manggagaling mula sa Department of Budget and Management ang pagkakaroon ng karagdagang pondo para makapagbigay ng karagdagang sahod at sapat na benepisyo para sa mga manggagawa sa sektor ng kalusugan. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Iniharap na ng House Prosecution Team ang unang testigo nila sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay isang dating Land Bank branch manager sa Shaw Boulevard kung saan pinroseso ang encashment ng 100 milyong pisong halaga ng confidential funds. Mula sa Senado, may report si Rosa Licos live. Rosalie, ano yung kinumpirma ng unang testigo ng prosecution sa article na confidential funds misuse laban kay VP Duterte? Aga, personal na pinangasiwaan ni Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch, yung encashment ng 4 na cheque ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Siya yung unang testigo ng prosekusyon para dito sa article of impeachment laban kay VP Duterte na confidential funds misuse, misappropriation at irregular appropriation o irregular liquidation. Then we shall do a recess and shall resume at 12. Sa kasalukuyan si Constantino ay retiradong empleyado na ng Land Bank of the Philippines. Kinumpirma niya na siya ang nangasiwa sa encashment ng 4 na cheque ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 million pesos kada isa sa Land Bank Shaw Boulevard Branch mula December 20, 2022 hanggang July 13, 2023. Sa testimonya niya, nakapangalan umano ang 4 na cheque sa isang nagngangalang Gina Acosta. Si Acosta ay Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President o OVP. Si House Prosecution Panel Member at Manila Representative Joel Chua naman ang nagsagawa ng direct examination sa retirado ng empleyado ng Land Bank of the Philippines. Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kung meron man po?
Tungkol po ito sa 4 na cheque po ng OVP na in-encash po sa Land Bank Show Boulevard nung ako po ay branch manager. Ayon kay Constantino, 3 hanggang 4 na malalaking gym bags ang gamit sa encashment ng bawat cheque ng confidential funds. Aminado rin itong personally para sa kanya unusual yung ganito kalaking halaga ng encashment at first time niya itong ma-encounter. Pero nilinaw naman itong hindi ito illegal. Ayon naman sa dating Land Bank branch manager, shredded na yung original copies ng cheque dahil 1 taon lamang ang retention period para sa mga dokumentong ito ayon sa regulasyon. Hindi na nagsagawa ng cross-examination ng Defense Counsel ni VP Duterte kay Constantino at ang mga senator judge na ang nagtanong sa dating Land Bank Shaw Boulevard branch manager. Batay sa akusasyon ng prosecution team, mali ang paggamit ng daang milyong pisong halaga ng confidential funds ng OVP at Department of Education ng si VP Duterte pa ang kalihim nito. Pero iginigiit ng kampo ni VP Duterte wala itong personal gain sa confidential funds ng OVP at DepEd. Dagdag pa ng depensa, hindi pa pinal ang desisyong notice of disallowance ng Commission on Audit o COA kaugnay ng CONFI funds. Samantala, inaasahan ding ipepresenta ng prosecution ngayong araw ang isa pa nilang testigo, dati ring Land Bank DepEd branch manager na si Nanita Campusano. Kaugnay naman ito ng encashment ng 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education noong 2023. Kanina naman aga, bago pa isalang yung unang testigo ng prosekusyon, ay pinatigil na ng Senate Impeachment Court Presiding Officer na si Senator Judge Francis Chis Escudero yung opening statement ng House Prosecution Panel member na si mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ito ay matapos ngang tutulan ng Defense Counsel ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa dahil sa anyay conclusions sa facts and laws. Samantala, bago ako sumalang kanina aga, nasa break time ngayon ng Senate Impeachment Court at magre-resume after ng 30-minute break. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nais pa rin ituloy ni Senator Dante Marcoleta ang kanyang mandato bilang senador sa kabila ng kanyang pagkakakulong dahil sa mga kasong kanyang kinakaharap. Paniniwala ng senador, may karapatan pa rin siyang gampanan ang kanyang tungkulin lalo na sa gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Hiniling ni Senator Rodante Marcoleta sa pamamagitan ng isang manifestation na isumite sa Senado na pagbigyan siya at si Senator Jinggoy Estrada na makalahok sa mga pagdinig ng Senate Impeachment Court. Ito ay sa kabila ng kanilang pagkakapilit sa New Quezon City Jail, bunsod ng mga kinahaharap na kaso. Ayon kay Senator Marcoleta, hindi na babawasan ang bilang ng senator judges dahil lamang sa kanyang detensyon, kaya nananatili aniya ang kanyang tungkulin sa isinasagawang paglilitis. Ang pagkakakulong ko dito, hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatuloy na hindi niya na kayang tukdin ang kanyang tungkulin. Maliban sa 3 na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado 24. Giit pa ng senador, nasa Senado ang responsibilidad na maghanap ng legal na paraan upang makalahok sila sa impeachment proceedings kahit sila ay nasa piitan. Sinaid ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Para kay Senator Marcoleta, politically motivated ang mga kasong isinampalaban sa kanya na ang layon aniya ay upang patahimikin siya. So hindi nyo maiaalis sa akin na maisip mo talaga na itong nangyari sa akin lalo was politically motivated. Ang katwiran ay 2 bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang utak ng pinakamalaking nakawan na naganap sa ating bansa. At hindi na rin ako makakasali sa isang napakahalagang proseso na nagaganap ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Kasalukuyang nahaharap si Senator Marcoleta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara
ng 75 million pesos campaign donations noong halalan sa pagiging senador. Samantala kasama sa naging laman ng kontrasona ni Senator Alan Peter Cayetano ang sitwasyon ng mga nakakulong na mga senador na hindi makaganap ng kanilang tungkulin. Pati na rin si Senator Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Dahil dito muling iginiit ng mambabatas na dapat payagang dumalo kahit sina Senator Estrada at Senator Marcoleta sa isinasagawang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi masisiyahan ang publiko hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa flood control corruption scandal. Ito ang babala ng isang makabayan lawmaker. May report si Rosa Licos. Kung si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang tatanungin, hindi dapat maging satisfied ang publiko sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kaugnay ng flood control corruption scandal. Ayon sa mambabatas, nag-ugat ang katiwalian sa umunay sabuatan sa pagitan ng executive at legislative branches of government. Sa kanyang SONA, inihayag ng Pangulo malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ang pinsan nito at dating House Speaker na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi tayo maaaring magkasya ron at hindi maaaring tumigil doon. Lalo pa, hindi pwedeng palusutin yung executive branch. Yung flood control corruption, nangyari yan dahil may sabwatan ng executive at saka ng legislative. No? So, paano na yung mga cabinet officials, members ng cabinet ng Pangulo? Hanggang ngayon, hindi iniimbestigahan. Dagdag pa ng makabayan lawmaker, hindi makapag-move on ang publiko hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa matinding katiwalian sa proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Ang pangamba natin ay baka ang intensyon ng Pangulo ngayon ay sabihin na eto, si former Speaker Romualdez, iimbestigahan na natin, pwede na tayong mag-move on. Ang publiko ay hindi rin masisiyahan at matatahimik kung hindi iimbestigahan at pananagutin ang lahat ng sangkot kasama ang Malacanang. Samantala, aminado naman ng isang House Deputy Speaker na may kirot na mabanggit sa SONA ng Pangulo ang dating House Speaker. Lalo na't hanggang sa kasalukuyan, kasamahan pa nila ito sa Kongreso. Siyempre natural lang yon. Pag may kasamahan ka, human as we are, andun yung konting kirot sa ating puso. Ngunit nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand and that is delivering for people. Pinaghahain na ng counter-affidavit ng Office of the Ombudsman si Leyte Representative Romualdez sa recommendation ng special investigators na sampahan ng reklamong plunder, graft, bribery, and money laundering. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naniniwala ang isang consumer group na mas mainam na tanggalin ang buong value-added tax o VAT sa bill ng kuryente kaysa sa panukalang pagtanggal ng system loss charges na barya lang anya ang epekto sa bill sa kuryente. May ulat si Dante Amendo. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA noong Lunes, isa sa mga nakatanggap ng standing ovation at masigabong palakpakan sa mga dumalo ay ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aalis ng system loss sa kuryente. Pero para sa consumer group na samahan at ugnayan ng mga consumer sa ikauunlad ng bayan o suki, imbes na system loss ang tanggalin, mas mainam kung ang value-added tax o VAT ang aalisin sa kabuuang bill sa kuryente upang tunay na gumaan ang pasanin ng mga mamamayan. Ayon kay Amihan Mabalay, tagapagsalita ng grupo, ang planong pagpapatanggal sa singil sa system loss na binanggit ng Pangulo ay maituturing lamang anya na barya. Ito ay parang barya lang sa napakalaking mga binabayad natin. No? So napupunta na nga lang, sabi ng ating mga manggagawa, ang kanilang mga sweldo sa pagbabayad ng kuryente, ng tubig at iba't iba pang gastusin sa bahay. Kaya bagamat magandang pakinggan na may matatanggal na singil, sa katotohanan, no, sa kung paano ito ipapatupad, ay makikita nating 5% lang ito ng kabuuan ang mawawala. Paliwanag ng consumer group, ang system loss ay bumubuo lamang ng humigit kumulang 5% ng kabuuang bill ng kuryente, samantalang ang generation charge ay umaabot sa 64%. Dahil dito, naniniwala ang grupo na hindi sapat ang ganitong hakbang para maibsan ang hirap ng mga consumer. Binigyang diin ni Mabalay na sa kasalukuyang sistema, ang bawat bahagi ng bill mula sa generation, transmission hanggang sa distribution charges ay may kaakibat na VAT na pinagsasama-sama sa kabuuan. Kung aalisin ang VAT sa buong electricity charge, mas mararamdaman anya ng publiko ang diskwento kumpara sa pagtatanggal lamang ng system loss. Ito ay bahagi ng mas malawak na panawagan para sa pag-repeal o pagpapawalang bisa sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law. Kung kaya nilang sabihin na pwedeng tanggalin, dapat tanggalin na yung buong VAT sa buong bill, sa buong electricity charge, hindi lang yung system loss. Ito ay kulang, ito ay barya lang. Kumbaga humingi tayo ng relief pero ang binigay ay baryang diskwento. So parang siya hindi naman sa budol pero parang hindi siya makatotohanan kumpara sa burden na dinadala ng taong bayan. Simula nang ipatupad ito noong 2001, tumaas ang presyo ng kuryente mula sa 4 na piso kada kilowatt hour hanggang sa umabot na ito sa 16 pesos sa ilang lugar. Inihayag din sa ulat na nitong Hunyo na lampasan na ng Pilipinas ang Singapore pagdating sa pinakamahal na singil sa kuryente sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Meron pa ring VAT sa kabuuang binabayaran nating bill sa kuryente at marami pang singil na ipapagpatuloy under this EPIRA. So ang panawagan namin ay hindi lang pag-amyenda kundi pagtanggal na, pag-repeal na ng EPIRA at dapat hindi natin pinapayaman yung mga yung mga kumpanya ng public utilities. Dapat ito ay serbisyo at hindi ginagawang negosyo. Sa huli, naninindigan ng grupo na ang tunay na reforma ay makakamit lamang sa pamamagitan ng direktang pamamahala ng gobyerno sa resources at paglipat sa mga renewable sources of energy upang masigurong hindi na tayo aasa sa pabago-bagong presyo ng merkado. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang suporta sa panukalang Sariling Kuryente Act na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang ulat sa bayan, binabalangkas na ng Department of Energy ang pulisiya para gawing mas simple ang pagpapakabit ng home solar panel at battery storage systems. Layo nitong mabawasan ang gasto sa kuryente ng mga Pilipino. There's a new policy that we're finishing na there are houses kasi, there are households na they want to put up solar and battery na panggamit lang nila without the intent of selling it to the distribution utility. With that policy, we want to simplify
the requirements, lessen the bureaucracy para mas mabilis siya. So, we will be issuing this siguro mga in a month or so. Pero yun po yung basic na objective ng Sariling Kuryente Act, na people can put it up with less hassle sa permits nila at mabilis po ang pag-install. Samantala, nanawagan ng Meralco sa pamahalaan na pag-aralang mabuti ang epekto ng planong pag-aalis ng system loss charge na ipapataw sa mga consumer. Ayon sa Meralco, mahalaga ang system loss charge upang matugunan ang mga hindi maiiwasang technical losses at mapanatili ang maayos na operasyon ng distribution system. Dagdag nito, bagaman patuloy ang kanilang investment sa modernization at upgrading ng mga teknolohiya upang mapababa ang system loss charges, mayroon pa rin nilang technical losses na nangangailangan na paglaanan nito para sa tuloy-tuloy na operasyon ng distribution system. Gayunpaman, handa umano silang makipagtulungan sa pamahalaan upang maisulong ang mga reformang magbibigay proteksyon sa mga consumer habang pinananatili ang katatagan ng power industry. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nararapat na patas na singil sa kuryente sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga hindi nararapat na ipinapatong na bayad sa electricity bill. Ito ang muling inihayag ng Pangulo sa inaugurasyon ng Energy Museum kasabay ng ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Ang detalya hatid ni Nel Maribohok live. Nel, ibig bang sabihin ito ay talagang desidido ang Pangulo na tanggalin itong system loss charge? Yes, agad desidido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin ang ipinapataw na system loss sa singil sa kuryente. Ito ang ipinahayag ng Pangulo sa inaugurasyon ng Energy Museum at 25th anniversary ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law sa Taguig City kanina. Ayon sa Pangulo, makikipagtulungan ng gobyerno sa pribadong sektor upang maisulong ang panukalang amyenda sa EPIRA Law. Nais ni PBBM na matanggal na itong system loss charge upang maging patas anya ang paniningil sa kuryente. Kaalinsabay na rin ito ng panawagan na magtipid sa paggamit ng enerhiya. During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control. In addition to ensure the country's overall energy security, we have intensified our energy efficiency and conservation measures. Here in government, we hope to lead by example in energy conservation. Kasalukuyan ayon sa Pangulo na doble na ang generation capacity sa pamamagitan ng private investment. 25% anya ng supply ng kuryente ay mula sa renewable energy. Ayon sa Pangulo, pinapalawak ito at ang layunin ay umabot sa 35% ang share ng renewable energy sa grid pagdating ng taon 2030 at 50% naman pagdating ng 2040. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Nel Mariboho. Asahan na ang pagtaas ng airfare sa pagpasok ng buwan ng Agosto, bunsod ng muling pagtaas ng fuel surcharge. Batay sa anunsyo ng Civil Aeronautics Board, mula sa kasalukuyang Level 8, tataas sa Level 13 ang fuel surcharge mula August 1 hanggang August 15, 2026. Sa ilalim ng Level 13, nasa 423 pesos hanggang 1,237 pesos ang babayarang fuel surcharge sa pasahe ng eroplano kung domestic flight. Habang naglalaro naman sa 1,396 pesos hanggang 10,385 pesos kung international flight.
Ang panibagong increase sa fuel surcharge ay bunsod pa rin ng hindi matapos-tapos na hidwaan sa pagitan ng US at Iran na may malaking epekto sa international price ng mga produktong petrolyo. Inaresto ng mga kawani ng pulisya ang 13 individual sa Lucena City dahil sa pagnanakaw ng produktong petrolyo. Kaugnay nito, inatasan na ng pamunuan ng pulisya ang mga regional directors na paigtingin ang pagbabantay laban sa iligal na bentahan ng langis. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Kasama sa may ting o masusing kampanya at kautusan ng ating Chief Philippine National Police na pag-itingin pa lalo ang paglaban natin sa economic sabotage, sa mga ganito pong mga klaseng mga illegal na activities. Sa surveillance footage na ito, sa isang compound sa Lucena City, Quezon, kita ang pagpasok at mga nakaparadang tanker truck. Sa naturang lugar, isinasagawa umano ang illegal na pasingaw o pagsipsip sa mga LPG tank at ang paihi sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Dominic Bacay, nakatanggap sila ng impormasyon sa iligal na bentahan ng produktong petrolyo sa lugar. Agad itong isinailalim sa surveillance at nang makumpirma, saka isinagawa ang operasyon. Well, meron tayong information na may grupo na nagsasagawa ng tinatawag na paihi ng illegal na petroleum products at pasingaw ng mga liquefied petroleum gas. So, minanmanan ito ng mga tropa natin sa Regional Intelligence Division, RSOG, at ginamitan din natin ito ng drone operation. At nakita natin yung compound magdamag at maghapon nilang binantayan bago nakita na may pumapasok nga ng mga tanker doon sa isang compound sa Lucena City. Pero ito ay nagmula sa Sariaya, Quezon. Ayon sa Philippine National Police, umaabot sa mahigit 16 na milyong pisong halaga ng mga produktong petrolyo at sasakyan ang nakumpiska sa operasyon. Kabilang sa mga nasamsam ang 3 tanker truck, 3 truck na may kargang 10,000 litro ng liquefied petroleum gas at 1,000 litro ng diesel. Na-recover din ng mga operatiba ang halos 300 LPG cylinders, mga chemical at hydraulic hose, mga diesel water pump at iba pang gamit sa iligal na operasyon. 13 suspect din ang naaresto ng mga otoridad. Apparently, yan ay nanggaling doon sa depo ng Sariaya, Quezon. At ito ay kanilang ibinabagsak o hinahatid sa mga small players ng nagbebenta ng mga petroleum products. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law at Republic Act No. 11592 o LPG Industry Regulation Act. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. agad na ipinag-utos na paigtingin ang intelligence operations at pagpapatupad ng batas laban sa pagnanakaw ng langis. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang ekonomista na mas dapat binigyang pansin ng pamahalaan ang mga agarang hakbang para palakasin ang ekonomiya ng bansa. Base sa kanilang pagsusuri, maihahalin tulad na nila sa signal number 4 ang kalagayan ng ekonomiya sa nakalipas na 1 taon. Narito ang report ni Mia Alonzo. Matapos ang ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan diin ng isang ekonomista at financial market analyst ang isang isyong dapat sanang tutukan ng pamahalaan upang mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Professor Astro del Castillo, 90% sana sa nais nilang marinig sa SONA ng Pangulo ay ang mas malinaw at agarang mga solusyon sa mga hamong pang-ekonomiya na patuloy na nakakaapekto sa paglago ng bansa. Very important talaga, noon pa namin tinatanong, ano yung resiliency plan ng government? Ano yung plan B natin? Every time na may crisis, ang dami nilang in-enumerate nung
nung outset nung gera po. Pero maganda ba yung action plan nila? Unfortunately, again, ekonomista ko, sombrero ko, politics aside, isa tayo sa pinakamababa ang performance ng ating sariling pananalapi or ang ating peso. No? Isa tayo sa pinakamababang growth. Kaya nga po, kumbaga sa signal number 5 ang pinaka-highest, tingin po namin ang ekonomiya ay hinahampas sa signal number 4. No? Kabilang sa mga dapat aniyang pagtuunan ng pansin ang agrikultura at food security upang mapanatiling matatag ang supply ng pagkain at makatulong sa pagkontrol ng inflation. Gayon din ang usapin sa kung papaano tuluyang mapapababa ang singil sa kuryente, pati ang presyo ng mga produktong petrolyo na isa sa malaking hamon na nakakaapekto sa gastos sa pagninegosyo at pagpasok ng mga mamumuhunan. Kasama rin aniya sa mga dapat binigyang diin ang pagpapabilis ng digitalization at pagpapadali ng mga proseso sa pamahalaan upang mapabuti ang ease of doing business. Itong problema sa IPIRA, no? Matagal na rin namin na may mention yung kailangan bisitahin talaga itong so-called related rin na charges sa atin. So hindi bago to. Maganda lang na-reiterate ni Presidente yon. So we really appreciate that. No? Yung mga nakausap ko ng mga kasama kong ekonomista, mga analyst. No? However, gano'ng kabilis? May sense of urgency ba? Sana. Nakita naman natin ang performance ng both houses, Senate and House, sa mga priority bills, no? And hindi maganda yung batting average nila. No? Lalo na, meron pa rin pinagkakaguluhan sila, no? Yung impeachment. Sa kabila ng mga hamong tinutukoy ng ekonomista, umaasa sila na maisa sa katuparan ang mga nakalatag na hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya bago matapos ang termino ng Pangulo sa taong 2028. Ang worry ko kasi nangyayari for the next 12 months, for next year, for the next 2 years, ang magiging itsura ng ating ekonomiya is K-shape. No? Letter K. No? The gap between the rich and the poor will continue to grow, no? Pag hindi umakto ng mas maayos ang ating gobyerno. No? Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin ang political blogger na si Sas Rogando Sasot kina National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at asawa nitong si Congresswoman Ann Matibag. Kaugnay ito ng naunang post ni Sasot na mayroon umanong mansyon ang mag-asawa sa Baldwin Place sa California na nagkakahalaga ng nasa $1.16 million. Ayon kay Sasot, natuklasan niya ring ibang Melvin Matibag at Ana Marie Matibag ang tunay na may-ari ng mansyon. Ito anya ay si Melvin Benjoso Matibag, habang si NBI Director naman ay Melvin Alvarez Matibag at Ana Marie Laman Matibag, habang si Congresswoman naman ay Ann Lourdes Garcia Matibag. Nauna nang iginiit ni NBI Director Matibag na fake news ang balitang mayroon siyang mansyon sa Amerika. Arestado ang dalawang babae sa isinagawang entrapment operation ng Land Transportation Office at Philippine National Police Highway Patrol Group dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na fixing activities. Isang biktima ang nagsumbong na hiningian umano ng 45,000 pesos para sa pagproseso ng driver's license. Bukod dito ay patuloy pang nanghingi ang mga ito ng karagdagang bayad. Dinala na ang mga suspect sa Camp Crame para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampaan ng kaso. Nakahakot muli ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Flood Control Team ng tambak na mga basura sa iba't ibang pumping stations sa Metro Manila. Kabilang dito ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City at Vitas Pumping Station sa Maynila.
Ayon sa MMDA, ang mga basurang ito ang pangunahing dahilan ng pagbabara ng daluyan ng tubig at maaaring magpalala ng pagbaha. Muling nanawagan ang MMDA ng wastong pagtatapon ng basura. Bumuo ang Department of Health o DOH ng isang Council of Experts na binubuo ng mga dating kalihim ng kagawaran upang tumulong sa pagpapabilis ng implementasyon ng Universal Healthcare Act. Kabilang sa Council of Experts ang mga dating health secretaries na sina Dr. Esperanza Cabral, Dr. Emmanuel Manolet Dairit, Dr. Jaime Galvestan, Dr. Janet Garin at Dr. Carmencita Chit Noriega Riodica. Ayon kay Health Secretary Jose Pujalte Jr., mahalagang magamit ang karanasan at institutional memory ng mga naging pinuno ng ahensya upang mas mapatibay ang pagpapatupad ng universal healthcare at matiyak na mas mararamdaman ng mga Pilipino ang mga benepisyo nito. Inaasahan ding magbibigay ang konseho ng mga payo at rekomendasyon upang mapabilis ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act alinsunod sa mga prioridad na inilahad ng Pangulo sa kanyang pinakahuling sona. Nagsasagawa ng search and rescue operation ang Philippine Coast Guard sa lumubog na Vietnamese cargo vessel sa Kagitingan Reef sa West Philippine Sea. Nag-transmit na ng radio broadcast ang PCG sa mga barko na malapit sa area upang makatulong sa isinasagawang search and rescue operation. 14 na nawawalang mga crew member ang hinahanap ng PCG. Magsisimula na bukas ang campaign period para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato sumunod sa mga palatuntunan sa pangangampanya. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, hanggang kailan tatagal ang campaign period at may restriction bang ipinataw ang COMELEC sa pangangampanya? Magandang tanghali, Aga. Tatagal ang panahon ng kampanyahan sa September 12, 2026. 2 araw po yan bago ang halalan. At bukas na ay opisyal nang magsisimula ang 45 araw na campaign period kaugnay ng unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Paalala po ng COMELEC o Commission on Elections, bawal ang pamimigay ng mga mahahalagang bagay sa kampanya. Ito ay papatak na vote buying o pamimili ng boto. Bawal din ang pambabasto sa kampanya alinsunod sa anti-discrimination policy ng komisyon. Huwag gamitin ang state resources o pondo ng bayan sa pangangampanya. Ang paglabag sa mga prohibition na ito ay ground para kasuhan ang kandidato ng election offense at disqualification. Dagdag pa ng komisyon, positibo silang magiging mapayapa ang halalan sa Bangsamoro, lalo na't binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address Usona na handa na ang mga Moro people na bumoto sa halalan, sikaping magiging maayos at tahimik ang electoral exercise. Epektibo na rin ang gun ban, kaya bawal po ang pagdadala ng baril nang walang otorisasyon sa COMELEC. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Dalawang low pressure area ang minomonitor ngayon ng PAG-ASA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang LPA ay nasa ibabaw ng Baao Camarines Sur. Habang ang LPA naman na nasa labas ng PAR ay nasa layong 1,580 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Mayroon naman itong parehas na kategoryang unlikely para mabuo bilang bagyo sa loob ng 24 oras. Nadagdagan pa ang bilang ng mga magsasaka at mangingisda sa Isabela na apektado ang kabuhayan ng matinding tagtuyot. Naglunsad naman ang Department of Agriculture ng mga interbensyon upang mapabilis ang muling pagtatanim ng palay sa Cagayan Valley. Alamin natin ang detalye sa balitang yan ni Grace Doctolero live.
Grace, gaano nakalawak yung epekto ng El Nino sa mga magsasaka at mangingisda sa Isabela? Yes, Aga, umaabot na nga sa 118,404 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng El Nino sa lalawigan ng Isabela batay sa pinakahuling datos mula sa 37 City at Municipal Agricultural Office. Kabilang sa maapektado ang 47,007 na rice farmers, 66,752 na corn farmers, 3,208 na high-value crops farmers at 1,437 na mangingisda. Hinihikayat naman ang mga hindi pa nakakasama sa listahan na makipag-ugnayan sa kanilang city o municipal agriculture office upang ipa-verifika ang kanilang datos at makasama sa mga posibleng tatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Samantala, nagpamahagi na ang Department of Agriculture Region 2 ng mga interbensyon sa ilalim ng Quick Turnaround of Rice Production o QTA program. Saklaw nito ang 14,186 na hektarya ng mga pump-irrigated rice areas sa mga piling lugar sa Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga ipinamamahagi ang hybrid rice seeds, biofertilizer at iba't ibang uri ng fertilizer na nagkakahalaga ng 98.11 million na sa ilalim ng RICE program. Layunin ng programa na mapabilis ang muling pagtatanim ng palay matapos ang anihan, mabawasan ang epekto ng El Nino sa produksyon at mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa rehiyon. Aga, kabilang sa mga benepisyaryo ang mga magsasaka mula sa Solana sa Cagayan, Gamo sa Isabela at mga bayan ng Solano, Villaverde at Bayombong sa Nueva Vizcaya. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Idiniklara ng Sangguniang Bayan ng Capas Tarlac si Lieutenant Colonel Owen Avenido, Commander ng Camp Ernesto Ravina Air Base o SERAB, bilang persona non grata matapos ang magkakaisang boto ng konseho. Ito ay kaugnay ng mga reklamo ng mga residente at katutubong AITA sa mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya sa loob ng kampo na umano'y nakakaapekto sa kanilang pamumuhay at access sa mga pangunahing serbisyo. Iginiit naman ng Philippine Air Force na mananatili si Avenido sa kanyang pwesto at nilinaw na ginagawa lamang nito ang kanyang legal na mandato na pangalagaan ang military reservation, pambansang seguridad at mga komunidad sa loob ng base. Respectfully requesting the appropriate authorities of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Air Force to relieve her from her present assignment as Commander of Camp Ernesto Ravina Air Base. Yung Philippine Air Force po, we will be reviewing the specifics of these allegations. Pero just to inform that Lieutenant Colonel Owen Avenido, in her capacity as the base commander, ginagawa lang po niya ang kanyang lawful na trabaho na protektahan ang base, ang Colonel Ernesto Ravina Air Base. And also, ito po kasi, pagpaprotekta nito, ito nga po yung kanyang mandato, hindi lang po pag-protection lang po ng base, but also the communities na nakatira po doon. Labing-tatlo na ang kumpirmadong nasawi sa lindol sa Japan. Ayon kay Prime Minister Sanae Takaichi, marami pa ang naghihintay na masagip sa mga lugar na labis na naapektuhan. Base sa datos ng Kumamoto Prefecture officials, nasa 9,872 individuals ang nailikas na, habang may 36,700 namang sambahayan ang walang kuryente sa ngayon. Nagpaabot na ng kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi si Takaichi. Nagpasalamat rin siya sa emergency services sa patuloy na pagsisikap na mailigtas ang mga apektado ng lindol. Naglunsad ng multiple ballistic missiles ang Islamic Revolutionary Guard Corps mula sa Iran kahapon. Target ng pag-atake ang mga puwersa ng Estados Unidos sa gitnang silangan.
Ayon sa US Central Command, lahat ng Iranian missiles ay matagumpay na naharang at walang naitalang pinsala sa hanay ng mga puwersa ng Amerika. Nananatiling nasa high state of readiness ang US troop sa rehiyon habang patuloy na nagbibigay diin sa pagiging alerto laban sa mga biglaang pag-atake. Muling nagpulong sa Oval Office sa White House sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Tinalakay ng dalawang lider ang pagkakaroon ng lisensya ng Ukraine para sa produksyon ng Patriot Interceptors at ilang mahahalagang detalye na makatutulong sa depensa ng bansa. Binigyang diin din ang kahalagahan ng diplomasya at ang pagpapasigla ng diplomatic process. Ayon kay President Zelensky, magtutulungan ang kanilang mga team para sa detalye ng susunod na komunikasyon. Muli rin aniyang ipinahayag ang pasasalamat sa matibay na suporta ng Amerika sa Ukraine. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 103, versikulo 2 na nagsasabi, "Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.